magandang gabi sa inyong lahat. Narito po tayo sa naman panibagong episode nating Spoiler Alert Review. Ano ba? So, ako nga pala si Enji, makakasama niyo po ngayon at pag-uusapan natin yung isa nating nireview na documentary. Ano ba yan? Bago ang lahat, hindi po kalimutan i-share po ang ating live stream video at i-like ang aming Facebook page, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron po kami sa pang Facebook page saan lumalabas ang inuman sessions sa facebook.com/fpsmedianca. At hindi tayo naka-live. At meron po kami YouTube at Twitch, youtube.com/fpsmediaph at twitch.tv/fpsmediaph. Panoorin niyo po ang videos namin sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. Download po kayo sa aming website sa www.fpsmediaph.com. Yun. So, ngayong gabi kasama, ano ba? Magkastobo. So, ngayong gabi kasama natin ulit ang barkada, si Kuya Yeri at Gama, kaway-kaway. Yeah! Okay, so ngayon, Solo pag-usapan natin. yan. Pero nasa likod natin yung ano. So, pag-usapan natin ngayon ang the most hated man in the internet. Yes, documentary siya sa Netflix and nag-trending siya nitong week na to. And talaga namang Ilang days pa lang siya na-release. Oo. Nung nag-trending agad siya. Pero Worldwide unlike, hindi lang Philippines. unlike the ibang mga documentaries na na-review natin dito, ito ay 3-part episodes, the 1 hour Per episode. yeah. And talagang from start to finish, napaka-interesting niya. Pero napaka-straightforward nung narrative nito. Parang chronologically siya kinuwento from start nung issue hanggang sa dulo. Unlike ng mga nauna nating pinanood na may mga gimmick na parang unti-unting nagre-reveal. Dito, gusto mo malaman kung paano to natapos eh. Yun yung... Kaya inaabangan mo eh. Kaya gusto mong tapusin agad eh. Gusto mo tapusin agad yung lalaki eh. Totoo. At maiinis ka naman talaga dun sa sa mga pinagagawa niya. Tsaka wala siyang konsensya. Siya, psychopath talaga. Ito yung tipo ng tao na kung dito yan sa Pilipinas gusto mong kunin, tapos torture hanggang sa matigok. Yun, bakit nga ba naging most hated man ng taong ito? Ang pangalan ng taong ito ay si Hunter Moore. Si Hunter Richard. Yan, nasa likod namin. Yan si Hunter Moore. Si Hunter yan. Ano siya? Ang ginawa niya, gumawa siya ng website noong early 2011 na ang pangalan ay Is Anyone Up? Is anyone up? .com. Ngayon, ang pinagkaiba dito sa website na to is pwede kang mag-upload ng mga illicit pictures, mga nude pictures. Yes. Ang mabigat dito, ang ginagawa kasi dun sa nilalagay nila yung Facebook link. Yes, nung mismong tao. Tapos pati yung address, pictures nila. Yes. So, dahil ang Facebook nung panahon na yun ay mayroon pang mga, nandun pa naka-indicate lahat ng numbers, hindi mo pa siya pwedeng tanggalin. Hindi mo pa siya pwedeng early days ng Facebook parang early days ng Facebook. Tapos ang nangyayari, itong mga tao na pumupunta dito sa website na to, anonymous sila. Hindi kilala kung sino-sino sila. Binubully nila, cyberbullying yung nangyayari. Kung ano masasamang salita sinasabi doon sa mga babae. At hindi na babae, lalaki din. Pati lalaki, yes. Ngayon, ano pa dyan, hindi voluntary na ina-upload yung mga pictures. Ano yun, labag sa kalooban o hindi alam ng mga babae na nasa internet na pala yung pictures nila. Ngayon, either galit may naging ex sila na na gusto gumanti sa kanila, kaya in-upload yung nude pics nila dun sa website, or na-hack sila. Pero yung sa hacking, hindi pa kasi malinaw yun. Yung mismong website, technically, nung time na yun, hindi siya illegal. Kasi, nagawa lang naman siya ng platform like MySpace, Friendster, Facebook. Pero yung mga nagpo-post doon, hindi yung mismo si Hunter Moore, kundi yung mga supporters ng website na yun. Kaya technically, wala siyang pananagutan. Pero ang tinitingnan kasing issue doon is yung isa sa mga naging biktima ay anak ng isang abogado at yung pinaka-nanay niya ay sabihin na nating star chaser. Sabihin, kung sa panahon ngayon, parang vlogger na
kayang pumunta sa mga high profile na mga Obsessed siya na pag mayroon siyang goal, tutok talaga siya doon. Oo, research lahat, napupuntahan niya. Kung may VIP, presidential event, nakakapasok siya, nakakapenetrate siya. Ganun siya kagaling. At ganun siya kapursigido. Oo. So, anong nangyari? Yung kanyang anak ay kumuha ng pictures ng sarili niya nung siya ay 19. Then, dahil napupuno na yung kanyang telepono, in-upload niya ito sa kanyang private email. In-email niya sa sarili niya. In-upload niya email sa sarili. email, yung Basta yun picture. yun. Kasi di ba, pag magpo-post sa attachment, i-upload mo yung picture. Basta yun. In-email niya sa sarili niya. Pero wala siyang pinadalhan, walang boyfriend, walang ganun. Sarili niya. Sarili lang niya. And, nagulat na lang siya, nakita niya yung yung mga messages ng mga tao na hindi naman niya kilala, mga tawag, may tumatawag, may nagpo-post ng mga hateful or minsan mga sexual na statements. Magugutan lang siya, may 200 notifications siya sa Facebook. Oo. So, kumbaga, dahil dun sa stress, sa trauma, and dun sa nag-deactivate siya. And, doon nag-start na, nung sinumbong niya sa nanay niya, doon na nag-start na, Habulin ng nanay niya yung kung sino yung may-ari ng website. Yes, And nagkataon, si Hunter Moore ay active doon sa website niya. Kung taga, wala siyang tinatago. Wala, niya. talagang talagang open siya. Bulgaran niyang sinasabi, nagmamalaki niya na ako may-ari niya, ito ganyan, marami ang mga kasi ang tawag din sa website na yun ay revenge porn. Revenge Yun yung porn. excuse niya na para daw doon sa mga naiwan, hiniwalayan, nasaktan ng mga babae, doon, Tsaka daw, may copyrighted pictures daw, ito ganyan, may daw, kung sino daw yung nag-upload, yun daw dapat habulin, hindi daw siya, dahil nagbigay lang daw siya ng platform, naghugas na kamay. Pero ang notorious kasi sa kanya, humihingi na ng, nag-i-email na yung mga biktima ng personal sa kanya na, please i-take down yung kasi naapekto na yung trabaho, personal life, relasyon. Pero siya, LOL lang yung sinesend niya sa Oo, wala siyang pake. Basta kumikita siya. Laki ng kita nun. $13,000 a month nung nag-umpisa yung website niya. So ngayon, itong nung naging obsessed yung mama nung nabiktima, na habulin tong si Hunter Moore, na kailangan mapatigil tong si Hunter Moore tsaka yung website niya. Anong nangyari dito? Mas di ba? Parang mas lumakas ang loob ni Hunter Moore. Tapos may dumating pa sa punto na may interview sa TV. Yes. At although na siya, kinastigo siya ng audience tsaka ng host, pero pa rin, lumobo pa yung bad publicity is still a publicity, sabi. Yes, lumobo pa, naging global pa. To the point na buong mundo may nagpo-post sa kanyang website. And yun nga, hindi siya remorseful and ang talagang main goal niya ay tawag dito, kumita ng pera. Sumikat. Tsaka makatikim ng mga girls. Kasi sa hindi malamang kadahilanan, ang daming niyang followers to the point na meron pa siyang tinatawag na The Family. Isa sa mga die-hard fans na kapag meron siyang sinabi, kahit gaano pa to walang hiya, gagawin. Bas, keep punching yourself. Tsaka si si Butthole Blank Girl. Butthole Girl. Ayoko banggitin Let's na natin kasi pinakita naman sa basta si Ate Girl. Alam niyang mali yung ginagawa niya, pero sinusunod pa rin niya yung mga gusto niya, ni Hunter Master Moore. Manipulator ang po na. Magaling siya mag-manipulate. Tapos alam niyang nakakasama sa kanya na at least naapektuhan na nga siya negatively kaso tuloy-tuloy pa rin siya. Iniidolo pa rin niya si Hunter Moore. Ina-admire pa rin niya. Itong si girl, may anak to Yes, nung una naapektuhan nga dahil nga na-post dun sa website yung profile. Pictures nung anak niya. Mga bata. Andun sa banner ata yun Yun. Nandun Tsaka yung rin bukod sa Tapos nawalan siya ng custody sa mga anak niya. Dahil doon. Malakas yung charm ni Hunter Moore sa mga alagad niya. Kasi pati yung girlfriend niya, hindi siya iniiwan. Matagal siyang matagal bago siya binitawan ng girlfriend niya.
Oo, nung ano na talaga, umabot na sa punto nung di na talaga kaya i-handle. Noon na lang siguro sila natauhan or napuwersa dahil nga kumbaga, ito na yung the end is near sa kanila nun. So, yun, nangyari. Sa unang interview, actually, pa yung mga may may kinalaman din ba yung pagsusulat, ng mga broadcasters, mga writers. Oo, mas parang hina-hype pa. Naha-hype eh. Alam nilang mali, pero napapasikat pa nila eh. Siguro, syempre, dahil story habol nila. Malakas to sa makakahakot to ng readers. Oo. Dahil ang problema kasi din, diyan na nag-uumpisa na yung mismong, sabihin natin sakit ng mainstream media na kumakapit din sila sa yung tipong, let's say yung attention span ng tao, paikli na ng paikli. Yung mga yung The Rolling Stone feature Rolling siya Stone, iba-ibang magazine. Lumabas din siya sa Andrew Cooper show na... Yun, sa Andrew Cooper show, yun yung unang show na... Ay, hindi pa yung Andrew Cooper show? Show? Yung isa pa? Hindi, yun ang una. Yung una, yung Andrew Cooper show. Tapos may isa pang global na show, yung talagang nagpa... Yun nga yun. Nanonood ka ba? Yun nga. Kaya nga tinanong ko sa inyo. Yun yung unang TV. Kaya siya naging global brand dahil doon. Pero may isa pang show ulit na... Later yun. Later yun, yung palabas na yun. Pero baka ang tinutukoy mo yung magazine na nag-interview sa kanya. Hindi pa. Yung kasi mas numikat pa siya lalo, di ba? Hindi, yun na nga yung nagpasikat sa kanya, yung Andrew Cooper show. Ano pa yung tinutukoy mo isa? Mas sumikat pa lalo after. Yun na nga yun. As in, pa rin. Na-publicize pa rin, naging milyon yung Yun nga yun. Basta yun na yun. Okay. Hindi nanonood si Senyo, tapos siya yung nagagalit kapag tinatama siya. So, kasi tinutukan namin yung, ikaw pasundot-sundot lang ng nood So, yun nga, ituloy nyo na, kayo na. Okay, doon na tayo sa after na ng Andrew Cooper show. Mga interviews na yung tapos yun nga dumami na nga yung mga nag-upload doon sa Tapos pati ang ginagawa pa rin niya, party. Drugs. Sex. Yun yung mga ginagawa lang niya. And hindi siya nahuhuli sa na yun Wala pang batas laban doon sa sa ginagawa niya. Kasi nga technically hindi illegal yung ginagawa niya dahil ang nagpo-post doon ay yung mga kumbaga yun pupunta doon sa site. Kasi kahit sino pwede mag-post ng pictures, videos or profile ng mga tao. And masigasig yung nanay ng unang biktima kasi up to 40 na mga victims ay nakapag-interview siya ay na-realize niya na 40% ng mga biktima ay parang na-hack. Hindi pa nga nila napuprove kasi noon. Ngayon, ang kailangan nila habulin dito mapatunayan na totoo yung pagiging nagkaroon ng hacking. Kasi krimen yung kasi hacking. Kasi yun lang yung tanging kaso na pwedeng kay Hunter. Kahit ng FBI, sinabi sa kanila na talagang yung hacking lang talaga maano. Tapos sabi pa nila, mga 1 year pa o higit magagawa yung yung sa kaso na yun, maimbestigahan. Hindi naman sa 1 year bago mambisa yun. Hindi, kasi mangangalap pa sila ng ebidensya, statements. And ang lalayo kasi nung mga lugar kung saan nandoon yung mga victims as in state. So, ganun ka hirap katagal. Oo. Kaya inaabutin ng may gitsang taon. Ngayon, ang nito, nalaman ngayon na may clue, may nagkaroon sila ng konting clue sa hacking nung chinek nila yung history nung pangalan ng anak ng babae. Hindi, tago na natin yung pangalan. Yung sa anak, tinignan nila yung history nung sa internet yung pagka-lockout niya sa Facebook, sa email niya. Tinignan, mayroong isang secondary account sa email niya. Oo. Kasi ang purpose ng hacker, pwede niyang balikan yung email na yon sa future. Ngayon, ano pala yun? Ang modus pala doon, may hindi ko alam kung kakilala ba niya mismo, papanggap na kakilala. Ang modus, may na-hack na isang account. Yes. So, ang gagawin ng na-hack na account na yon, tatawag, kunwari, ako yung isang na-hack na account, tatawag ako kay Senyui. Senyui, nalock yung aking email. Pwedeng padala ko sa iyo yung parang OTP. Di ba? Oo, tapos nawala cellphone ko, kailangan secondary email ang tawag doon. Para ma-access ko yung email ko.
Pero kasi, ang akala nung Senyui, ako yun. Pero actually, hacker na pala. So, ibibigay niya yung pinaka-code na marireceive niya sa phone. Tapos, magugulat na lang siya after an hour. Na-lockout na siya sa email. Napalitan na yung password, hindi na niya magamit. So, ang ginagawa naman ng hacker, nakuha na niya yung account ni Senyui. So, bibiktimahin naman yung iba pa niyang kaibigan. So, halimbawa naman, si Gama. Ganun ulit yung modus operandi niya. Pero sobrang dami niya siguro hinakan na nakalimutan niya tanggalin yung secondary account dun sa mga hinak niyang account. Hindi, sinasadya niya yun. Kasi nga, balak niyang balikan yung mga accounts na yun. Ang nangyari, halos later on, natuklasan natin na weekly pala niya yung ginagawa at binabayaran siya ni Hunter. $200. Ito pa, $200 a yan. week. Una niyang hinak si Hunter, tapos si Hunter, imbis na magalit, inalok pa niya yung trabaho yung yung hacker. Tapos, nagbibigay ng suggestion tong hacker na, uy, illegal to, maggamit ka ng dummy accounts, mga ganyan. Pero hindi, si Hunter ay Walang malakas ang loob. Oh. Yes. Talagang mga sarili niyang accounts. At yun yung nagdiin sa kanya later on. Tapos, nung nakuha nga ng FBI yung nung nagkaroon na ng mga nakulungan tungkol sa hacking, di ba, ni-raid yung sa bahay? Oo, kinuha yung mga cellphone. Kasi kailangan pa rin i-search yung sa email para kailangan na magkaroon ng connection si Hunter sa hacker. Kasi yun ang makakapagdiin para makulong si Hunter tsaka mapigil At yung doon nakita yung mga email na at yung mga payments, weekly payments. Meron naman ito isa pang lalaki, ano nga yun, Bullyville? Anti-Bullyville? Ano ba ang website niya? Isa siyang, dati siyang Marines. Pero ang trabaho niya sa Marines ay mag-set up ng IT security. Ngayon, ang ginawa niya, after niya mag-resign, gumawa siya ng sarili niyang website. Di lang website, pati security services. Kasi siya parang consultant. Tapos, gumawa siya ng anti-bullying website kasi naging biktima siya ng bullying from his father. Tsaka dun sa, nung bata pa lang siya. Ngayon, ang isa sa kanyang ginagawa, tinatarget niya yung mga bullies. So, gumawa siya ng website, yung Bullyville, and ito kasing si Hunter, nagbibigay ng mga promotional advertisement na baka gusto nyo mag-advertise sa page ko. Inalok siya. Dahil sa contractor siya ng mga websites, inalok siya. Hindi alam kung ano yung background niya. Ngayon, nung nalaman nitong si Kuya, yung kanyang, kung ano yung website na ginagamit ni Hunter, yung... Nashock siya. Nashock siya at parang na-traumatize kasi nga, nabully na rin siya before. Ngayon, pumasok ngayon yung tawag dun sa strategy or something na kailangan... gagantihan niya to. Papasok siya sa ng enemy camp. Kumbaga, tinanggap niya, nag-advertise siya, actually, magkano yung pera na nilalabas niya. Kinuha niya yung loob ni Hunter. Yes. And, na siya, nagbibigay siya ng mga suggestion na, uy, mali, pwede kang makasuhan dyan, ganyan. Kumbaga, pinapakaba niya. Inaano niya, tiyatakot na niya na, uy, itong, sigurado ka ba na, na nasa tamang edad to? 15 years old pa lang to, kita ganyan. Pero yung pala, mas bata, mga 19 yung nakalagay doon. Pero actually, nung chinek niya, 15 lang. 15 lang. So, delikado. Kinabahan na dun si Hunter. Kumbaga, parang Cywar, ang nangyari, di ba? Parang Panoroid. Ngayon, nung sumabay pa to sa raid ng sa FBI Yes, kaya talagang doon nakatikim ng konting takot si Kasi nung kaharap na yung FBI, hindi iba daw yung demeanor nitong si kung ano yung nakikita kay Hunter sa TV, sa internet, tahimik siya sa behave siya sa harap ng FBI. Takot siya, duwag. At yun na nga, dumating na nga sa point na talagang wala lang maanuhan si Hunter. Binenta na niya yung website. Inalok siya na bilhin. Inalok siya na bilhin ni $12,000. $12,000. Oo. Ngayon, syempre, para wala na siyang problema, binenta niya. Tapos ito naman si Kuya, nung bumili nung website, ginawa niya. Pinalitan niya yung redirect. Ni-redirect niya yung website. Kung sino pupunta dun sa, are you up ba yan? Is there anyone... Is anyone up? Is anyone up?
na Kasi server, dediretso dun sa Bullyville. Anti-bullying. Anti-bullying website. ang pinaka selling point ng website bullying ng mga babae, di ba? So, parang feel betrayed yung mga followers ni Hunter na sell out. mo website mo. Sell out ka. So, ano yung ibig sabihin ng sell out? Ito yung tipong ang tapang-tapang tapos biglang Kaya ka pilang titiklop ka. Ayun. So, kunwari, parang against ka dun sa mga norms na pumipigil sa ating gawin yung gusto natin, tapos biglang ano ka rin. Ngayon. Tapos ngayon nalaman ni Hunter yung ginawa sa kanya ni Kuya, Kuyang Marin. Galit siya. Tinatakot niya na i-rape daw niya yung yung asawa niya, ganyan. Kasi doon niya na-realize na nautakan siya eh. At nagbabalak siyang ibalik yung kanyang website na mas engrande, mas sabihin na nating mas malala. Salaula. Ilagay yung mapa, direksyon, paano pumunta sa bahay nung babaeng nasa picture. Tawag doon ay doxing na ngayon. Actually, mayroon ng laws ngayon na anti-doxing law. And ngayon yata mukhang magkakaroon ng anti-swatting kasi ngayon kasi uso na baka yung bahay mo biglang ipaparade sa police, mga ganyan. So, noong araw walang ganun. Walang nagpo-protect sa mga tao sa internet kasi halos lahat anything open. goes. Yes, open na open ang internet na. So, yun, nung plinano niya, natuloy ba niya yung plano na yun sa mapa? Hindi natuloy kasi dumating si Anonymous. Inatake ngayon sila siya nung Anonymous. Ito kasi si Kuyang Marin, marami siyang connection may kakalala siya sa Anonymous na group. Hindi siya affiliated. Marami lang siyang kakilala kasi nga doon sa alam niyo naman yung Anonymous, di ba? Yes, parang white hat hacking group na may kayang magpabagsak ng mga government websites. So yun, tinarget ngayon tong si Hunter Moore dahil napaka walang konsensya, walang hiyang tao. Kasi pati yung nanay na naghahabol sa kanya, tinatakot na rin. So, kumbaga, kinontak sila ang dalawa ng Anonymous para, kumbaga, sila yung gagante para sa Oo. Kasi lahat ng ginagawa nilang dalawa ay sa legal portion. So, ngayon, ang ngayon ng Anonymous, sa illegal ways. Naman nila tatargetin tong si Hunter Moore. Ngayon, so, walang magawa sa Hunter Moore dahil Anonymous nga ano ba yung mga nangyari? Binura yung kanyang social security number. Dineclare siyang patay sa state of California for almost a month. At inubos yung laman ng kanyang bank account kung ano yung natitira doon. At pinadalhan siya ng 200 dildos sa bahay. Yung ninakaw na pera, i-donate sa anti-abuse shelter. Di ko matandaan kung ano yung saktong pinag. Pero kumbaga, doon din nila yung pera. Parang ginawa donation. At binura lahat ng laman ng kanyang server, pati backup server. So, lahat ng website niya before, wala na siya maibabalik doon. So, ngayon, si Kuyang Marin, although alam niyang illegal ang ginagawa ng Anonymous, pero gusto niya kumain popcorn, manood ng mga nangyayari. Oy, wala ka daw audio sa inyo Ha? Meron, mga pa. Meron? Wala. Teka lang. Ako? Ikaw? Sige. Ikaw. Ayun. Yun, Teka lang. Ikaw ang walang sounds. Wait Okay, lang. so meron po tayong technical difficulties. Live na live tayo kahit record. Ano nangyari? Okay na? Teka, hindi pa. Napapalit akong battery. Lobat. Ngayon ba? Nawala ka na. Sige, ako muna magtutuloy ng kwento. Sige, tuloy mo na. So, ang nangyari ay umabot na rin sa punto na nagkaroon ng trial itong si Kuya at pati yung hacker. Pero para makaiwas sa mas mabigat na parusa, which is yung sa hacking Okay na na? Sige. Nag-plead na lang siya ng silang pareho ng guilty, yes. Ngayon, ang katumbas lang yun ay 24, 25 months. 30 months na pagkakakulong. Yes. Pero ang naman doon, although masyadong maiksi yung panahon ng parusa kumpara sa hirap pagdurusa na naranasan ng mga biktima, at least yung hindi na niya pwede ibalik pa, gawin ulit yung ginawa niya. Hindi, kasi binan siya sa lahat ng social media platforms, Twitter, Facebook, lahat.
So, kahit gusto niyang gumawa ng account, banned na siya for life. Eh, doon siya nagtatrive doon sa social media. So, di na niya magagawa yun. Eh, ang balak pa naman niya doon sa kanyang website, eventually, maging host siya ng isang TV reality show, mga ganun Ngayon, itong, yung girlfriend niya, nung sa sobrang, hindi na niya kinaya yung, nakonsensya na siya nung nalaman na siya natatanggap ng mga messages na nagmamakawas sa kanya, na kung pwede, burahin yung gito ganyan, kung maawa naman sila. Parang, isip ng girlfriend, kung ako, ang dami kong natatanggap na ganito, na konsensya akong ganito. Tapos siya, marami na siyang tatanggap ng ganito, pero dinededma lang niya. So, parang, di na niya kaya. Umalis na siya. Umalis na siya dun sa... Hindi nagpapaalam. Yes. Yun! And, ano yung kinahantungan no, ending? So, the end, yung mga fans mismo ay humupa. Yung The Family, nawala rin. Kasi nga, wala na yung instigator nila Wala yung mastermind nila. So, eventually, nakabalik yung sa dati, sa normal na buhay yung Pero, doon sa documentary to, sa bandang ending, mayroon nakakatawang ginawa. Kasi, inimbitahan siya nung grupo, Raw Productions, na ma-interview siya mismo, si Hunter Moore. Pero, at the last minute, umatras. So, ang ginawa na lang nila, ginamit pa rin nila, without his consent, yung kanyang mga videos, statements, recordings, pictures. Kasi total naman, yun naman ang ginawa niya doon sa mga So, tsaka, iba naman may-ari ng mga videos na yun, di ba? Hindi naman niya, sole property yan. Hindi, bawal kasi yun. Wala akong consent para ipahiram sa inyo, gawin yung documentary, yung na yan. So, bawal yun supposed to be. Pero, in a way, sinabi na ito yung ginawa niya doon sa mga babae and ito yung deserve niyang mangyari sa kanya. Tsaka, na-interview din nila yung FBI. Lahat nung yung mga biktima, yung mga journalists. yes, yung mga journalists na nasya-shock doon sa sa story. Pero in a way kasalanan din naman nila kasi finid nila yung fantasies ni Hunter Moore na May isa pa nga doon. sumikat pa sila lalo. May isa pa nga doon, may isang journalist na, di ko maalala nung, ba yun, nung magazine ba yun? Yung yung una, natawa pa ako dun sa sinabi niya na, yung babae niya parang no. Tapos parang naisip ko, parang parang paano kung ayaw talaga ng babae, tapos pinapanood lang niya yung nangyayari. Parang doon ako ha? Dahil nga, writer ng isang weekly magazine sa New York. Yes, Nakakasama siya dun sa birthday party na ginawa sa New York ni Hunter Moore at nakasama siya dun sa limo na meron silang 15 katao dun na may alak, may drugs, tapos naghahanap ng orgy itong si na nakakandong na nga daw sa kanya yung iba. So kumbaga iba yung kumbaga sobrang popular siya na parang ang feeling niya Josh. Diyos siya na kaya niyang gawin lahat. At, which is, ginadjust talaga siya ng mga followers niya. Ng mga followers. And kahit na, sabihin natin, yung iba ding mga babaeng followers, gusto siya makasama, ang masakal pa dyan, may mga picture din siya na may kasama siyang teenager na mga batang lalaki. So, ina-idol siya ng mga batang to. Diyos ko Lord. Kasi yun nga di ba sinabi nung iba na gusto nilang maging katulad niya. Kasi nga, yun yung lifestyle na gusto nila. So, gusto nilang kahit sinong walang kasi free sino babae, pwede nilang galawin. Free silang gawin ng lahat ng gusto nila. Kahit marami silang masaktan, di sila mahahabol. At kumikita pa si Hunter Moore dun sa mga pinopost ng mga tao. At napakalaki ng kinikita. Hindi lang basta-basta. Tapos isang babae doon na na follower niya, yung si ate girl. Alam na niyang na pinagkakitaan siya. As in yung video niya may kita yung views na yun, di ba? Wala siyang nakuha kahit isang 5, wala. Meron! T-shirt. T-shirt. Malaking t-shirt yan. Hindi kasi ang premise kasi nun, kapag napunta ka sa website niya, sisikat ka. Dahil nga nasa porn industry din siya. Webcam girl. Inisip niya na magkakaroon siya ng mas maraming clientele, mga ganyan. Pero dahil nga doon sa
pinagpapagawa sa kanya, butthole girl Demeaning siya. na masyado eh. Oo, kung ano yung mga Oo. pinapasok dun sa Basta yun na yun. butthole niya. Mm. Mas doon siya sumigat na to the point na yung lumalabas dun sa website na yun, na-share sa iba pang sites. Yes. At hindi naman talaga siya nagkakaroon ng income doon. So, parang nagamit siya in a way. Mm-mm. Pero dahil ang delusion niya, sikat to eh. Kailangan dumikit ako dito para sumikat din ako. Yes. Yung iba na yung iba na yung nasa isip niya eh. Hindi na siya, hindi na normal thinking. Yes, at meron ding, ang daming na-affect, as in, meron doon yung teacher na pinost niya na do you want this teacher to be fired? Tapos, Kindergarten teacher yun. yun. Di pa alam nagkatotoo. Di pa nag-i-intern yung kindergarten teacher na yun. Late na, nalaman lang niya na tinawagan siya, na ganito, ganyan. Na pinapatanggal na siya sa school. Meron ding, yung unang biktima, yung anak nung nanay, na nawalan ng acting opportunity, trabaho, dahil dun sa pagkaka-post niya. Tapos, meron doon isa na umabot sa puntong nag-commit ng suicide pero naka-survive. Dahil dun sa walan din siya ng work, pagtitinginan siya ng mga tao, na kumbaga malaki yung epekto. Which is, yun naman talaga magiging epekto nun kasi sobra nga yung ginagawa niya eh. Talagang yun na magiging mindset nung iba na hindi ko na, sobra-sobra na to. Hindi ko na kaya, ganun. Pero sa atin kasi may malaking tanong. Ang lagi kasing sinisisi yung biktima, dapat kasi hindi ka kumuha ng nude pictures mo. Gano'n sana sabihin nila yung sa mga nabibiktima ng rape, sabihin, ba't ka nagdamit ng ganyan? Ganito, ganyan. Lagi yung biktima ang sinisisi. Pero kasi katulad nila, yung mga simpleng taong tawag dito, may appreciation dun sa kanilang figure na tipong nagwo-workout, tapos syempre in a way gusto mo makita yung ganda nung pinaghirapan mo, yung katawan mo, ganyan. Pero hindi ibig sabihin may karapatan ka na i-spread yon, 'di ba? Kahit na sabihin sinend yun sa'yo. Kasi, yun na yung medyo nagiging style ng flirting ngayon. Although, di ko sinasabing ginagawa natin. Meron mga taong... Meron talaga mga taong gumagawa nun. Pero, sabihin, meron pa rin silang right na... Gawin yun. Ayoko makita mo yan eh. May certain mga people lang ako gusto makakita niyan. Kung walang consent nila, hindi mo pwedeng ipamudmod. Kasi wala kang karapatan nila. And doon nakuha yung copyright infringement. Kasi kung sino yung kumuha ng litrato at kung ayaw ko nasa website niya, meron silang karapatan na matanggal yan. Yes. At pwede kang kasuhan. Pero kasi nung time na yun, syempre, ikaw wala kang alam sa copyright law, di mo alam yun. Kuha lang, tsaka lang. So, kayong mga viewers, meron kayo kunwaring mga sexy photos or mga pictures in a way na ayaw nyo makita dun sa mga certain, like yung mga poser, yung mga R18 na mga website na minsan ginagamit. O kaya sa mga dating sites. Makita nyo yun sa sa mga ads. Minsan yun Napakaraming dating sites na pictures, lumalabas. yan. Meron kayong right na maghabol kasi kung sino yung kumuha ng litrato, siya may-ari ng copyright nun. Okay? May kinakain yata si Senyor. Kung ikaw naman yung nasa litrato at hindi ikaw ang kumuha, pwede mo habulin yun kasi ikaw pa rin yun. Right mo pa rin ayoko mga photograph. Yes. Data privacy. Privacy, yes. Yes, data privacy. Ewan ko anong tawag dun sa international na Sa US kasi meron yan. Sa atin, medyo ngayon pa na nag-uumpisa. Tapos di pa masyadong na-expound. So yun, anong say nyo dito sa documentary na ito? Final thoughts? Ako, sobrang bigat kasi ng docu eh. Medyo inantok ako eh. Sobrang bigat. Noong umpisa kasi, medyo light pa nung, hindi naman light nung umpisa eh. Mabigat na. Hindi na, pero kasi ang nagpa-hook sa atin dito is yung, ano yung mangyayari sa kanya. Yes. Ako, inisip ko, mababaril ba to? Masasagasaan ba? Mabubugbog ba to death? Yun yung, kaso, nakakulong mo lang. Hindi ko rin in-expect yung hacking na mangyayari sa kanya. Doon na, skeptic pa ako. Pero yun nga, ang
nangyari kasi ito 2011. Mm-mm. So, hindi pa ganun wala pa yung two-prong authentication, yung magsasend ng ano sa'yo. Wala pa yun nun eh. Ano pa Syempre, lang yun, yung OTP pa lang. Oo. Email. So, kumbaga, mas marami ng layers of security. Pero hanggang ngayon, di ba, may mga... Pero guys, dito na lang tayo sa picture na ano. Sa mga mahilig mag-picture ng ng mga sa photos nila, sa cellphone nila, hindi ko alam kung alam nyo ba, na kusa pong ina-upload yan sa Google Photos. Kung meron kayong Google account at hindi nyo aware na merong tinatawag na Google Photos, malamang sa malamang automatic na automatic na-upload po yan. Yeah. Kahit na hindi nyo po siya i-upload, once na naka-open po Wi-Fi nyo, automatic nag-upload po yung May photos. paraan dyan para di ma-upload. Kasi nakasync yung account mo through phone. Pag in-unsync mo yun, di ma-upload yun kahit anong mangyari. Ang problema kasi karamihan Pero ngayon, karamihan kasi pag bago ang phone, direkta yun. Pag maglagay ka ng Google account, lalagay doon, sync account. Siyempre, isi-sync mo yun kasi yung contacts mo, nakasync din doon. oo, tsaka Lahat kasi, yun, nakasync. medyo hassle na kasi pag hindi nakasync yung yung mga account natin, login, mahirap yan, no? Pero Minsan siguro, ang maganda dyan, i-ano natin ng Google. Oy, Google, pwede bang wag nyong sinisync yung mga kasi yung data, yung private data, hindi na dapat yun eh. Or para mag-sync kayo ng hiwalay yung Google Photos yung kasi iba yung Kaso syempre, hassle eh. Pero i-check, para sure na lang check nyo yung Google Photos sa cellphone nyo mismo. Doon nyo makikita yung pinakalumang ang sa akin yan, mayroon pa ako 2013 na pictures andun pa sa Google Photos ko eh. Actually, hindi pinakaluma din ang makikita mo eh. Pagka Lahat na nasa phone mo. Hindi naman lahat. Pag tadtad ka ng tadtad ng photos, nabuburay nasa ilalim eh. Kasi ako, kasi ako nakailang, hindi. Pero sa Google Photos. Yung Google Photos ko, nag-start na siya 2016. Pag napuno yung sa Google Yes. Pag napuno yung account mo na 15 gig, mabuburay yung mga nasa ilalim. Kasi yung sa akin, nandun pa yung 2013 ko eh. Yes. Tapos ngayon, nag-ano na sila, tawag dito, nagna-notif na sila na mag-backup ka na. Kayo nga yung backup eh. And kung yun nga, tingnan nyo na lang yung sync photos nyo. Kung talagang Kung gusto nyo yung picturean sarili nyo dahil manghang-mangha kayo sarili nyong katawan, wag nyo i-on ang Wi-Fi. Wag nyo i-on ang Wi-Fi, tapos delete nyo agad. Hindi, Or mobile data, wag nyo i-on. Hindi, isa sa mga is hindi dapat na-access ng Google, ng Facebook, yung mga sensitibong mga data na yan. So, tingin ko, it's up to us na i-pressure sila through laws. Halimbawa, i-pressure ang Facebook at Google na wag automatic na mag-retrieve ng mga like pictures, videos, or audio nang walang permission ng tao. Pero I think, kuya, nasa part yun ng kasi may, pag lumalabas yung sa app, pag in-open mo yung app, kaka-open na pa lang ng app, or kaka-login mo lang dun sa app na account mo, tatanungin ka niyan, do you allow, this app to, access your photos? May tanong yun eh. Tatanungin ka dun eh. Kasi minsan kasi kailangan natin mag-upload ng pero kasi usually ang option is laging always yes. Tapos syempre tayo nagmamadali. Di mo naman tayo binabasa in terms of condition eh. Pero tuso nga kasi ang Google, ang Facebook din, halos pag binilagpasan mo yan, automatic naka-on yung mga features na yan. So, tingin ko dapat may pananagutan. Kasi kumikita sila dyan dahil binebenta nila yung ating data. Diba? Speaking of mga data, yung mga spam text dyan, magugutan lang ako yung alam yung pangalan mo. So, yun. Check na lang sa Google Photos nyo kung may mga ba kayo. May dadagdag pa ako. Pagka may mga nagpa-pop up dyan sa mga nyo na, kunyari, kahit yung mga tawag dito, yung mga loto-loto na yan, mga ganyan. Wag nyo i-click. Ay, hindi. Meron pa isa. Yung OMG sa Facebook. Yung may mga test, tapos kunwari, alamin kung anong klaseng mulawin ka, tuwang-tuwa kayo dyan. Dati ginagawa ko yan eh. Yun,
makikita nyo kasi para ma-access yung mga quiz na yan, Ino-authorize. ino-authorize nyo sila na i-allow na invade yung inyong data privacy. And after nun, bigla na lang yung makakakuha ng mga ads tungkol dun sa mga specific na gusto nyo. Diba? Tumingin kayo ng bag. Tapos bigla na lang kayo magkakaroon ng pop-up ng mga JanSport bags, mga ganyan. Pero dito sa documentary ito na doon ko na-realize na di ba pala agad dapat magtiwala sa ano na mag-message sa'yo na kaibigan mo na nahack account ko, kailangan ko ng mag-send ng OTP. Patunayan mo, mo. magsabi ka ng lihim na tayong dalawa lang nakakaalam. Hindi, yung nanay ko na biktima lang ng ganyan sa text. Scam. Pag doon may na-aksidente daw yung kapatid ko, nandun daw sa nanay ko naman syempre panic na yan, yun ang mangyayari. Magpapadala na. Buto na lang dumating ako at ang ate ko. Nangyari din yan sa nanay ko, pero iba nangyari. Binura yung ka-text. Ano bang katangahan yung ginawa mo? Meron ka medika, gamitin mo yan. So, tapos nung nakita kami, akala ko na aksidente ka. Sabi, ha? Hindi. Tapos pinahito sa text, pinagalitan pa. Ang tanga-tanga mo. Ang galing nila ang galing nila magmaniobra yung mga budol-budol na yan. Ang galing nila magmaniobra na pag tinawagan, tapos syempre may mga itatalong-talong sa iyo, kunyari nasa ospital na mga ganyan. Mababanggit may pangalan. Tapos syempre, na lang din yung yun na yung pangalan, parang maniniwala ka na oo nga, ito nga yun. Yan, ganun yung nangyari sa nanay ko na talagang magpapadala na siya ng magpapadala na siya ng 5,000 ata yun Pinigil lang namin So, sa panahon ngayon, hindi pa pwedeng talaga, na parang well-mannered lang tayo. Kailangan talaga ng utak at well-educated. Kasi, karamihan sa mga nabiktima, aminadong, lalo na yung mga teenagers, dahil sa katangahan nila nung Tsaka, uso ngayon ng streaming, di ba? Yung mga, nag-stream ng mga laro, etc. sa cellphone. Minsan, lumalabas yung OTP sa cellphone, hindi nila alam, nakikita pala sa ng audience nila yung OTP. Tapos, yun, nangyari yun sa kaibigan ko Yung nag-live siya ng ML. Tapos, syempre, nakikita yung email sa Facebook, di ba? But sa notification, doon na agad yung numbers ng OTP tapos syempre, pag alam yung email mo, tapos uhulaan lang nila yung mag-forgotten password lang sila, tapos lalabas yung OTP doon sa mismong mismong live stream. Wala na, hack ka na. So, Mabawi ba yun? Tanggalin nyo na lang yung notification pag nagla-live kayo. Kaya nga sabi ko, sa mga bagong phones, medyo di na nakita habang naka-game mode ka. Di na nakita. Ayan, medyo may security na yun, yung priorities. Yung sa akin naka-priority. Doon maraming nahack yung mga ML players Na medyo nakakabuisit, pero mag-ingat na lang din talaga. Buti si Senyo, hindi nahahakan. Syempre. Shopee. Shopee. Yun. So, yun. Maraming salamat. At yun po ang ating review sa The Most Hated Man on the Internet. So, sa susunod, ano ba ang i-review natin? The most watched uncle. Wag mo na yan, bago pa lang. Hindi, kahit yung first impression natin, tapos maglabas pa tayo ng isang review pag natapos yung buong season. Nakailang episode ba tayo? Nakaka-4 na. So, abangan niyo yung first impression namin dun sa Uncle from Another Pagkatapos World. isang season. Hindi, yung first impression muna, kahit konti pa lang. Tapos, after matapos ng first season, pwede natin i-review ng buo. Para, kumbaga, marami ding mag-appreciate kasi talagang maganda naman talaga. Maganda talaga. To the point na nire-recommend ako siya talaga sa mga kaibigan natin. Okay, so yun. Yung Black Panther na yung Wakanda Forever na trailer. Wakanda Forever. Yes, so, baka bukas. Okay, so, wag niyo kalimutan i-follow aming social media. I-follow! Ha? Sabi mo, i-follow? I-follow! I-follow. Alam mo, yan pa. Yun, meron kaming Facebook, Instagram. Yan, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron din kami isa pang Facebook. facebook.com/fpsmedianca. Meron din kaming YouTube, Twitch, at TikTok. youtube.com/fpsmediaph, twitch.tv/fpsmediaph, at tiktok.com/@fpsmediaph, at syempre ang ating website www.fpsmediaph.com. O nga pala, yung YouTube natin ay sa wakas nakaabot na doon sa minimum requirement. And within the month ay malalaman natin kung
tayo ba ay papalarin na Mamonetize. ma-monetize na yung ating. At seseryosohin na natin yung yung paglalabas ng matinong content Yes. dito sa Yun. YouTube. So, maraming salamat po sa ating viewers sa Facebook at YouTube. Huwag niyo kalimutang abangan po namin Monday. Ano bang What's magla-live news? tayo. What's news nga pala sa FPS Media NCA. At tapos live stream ng Let's Play live namin sa hapon or gabi. Depende kung ano. Di ako busy sa hapon. At kung hindi ka nahihilot, nagsusukal dahil kakaikot sa monster. Yun. So, maraming salamat. Abangan niyo po next spoiler review namin. Bye-bye! Bye-bye.